Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, hindi ako makapaniwala na magkakaroon kami ng sarili namin tahanan na ganito kaaliwales at ganito kaganda. Talagang tinupad ni Empress Queen Zilong ang kanyang pangako. Matapos ko siyang mailigtas sa kamay nila Dado at sa aking dating pangkat na tulisan. Salamat talaga Empress Queen Zilong. At si Empress Queen Zilong ay nangako din sa akin na gagawin niya ako isa sa mga kasundaluhan niya. At tingin ko ay matutupad din iyon. Matagal ko na gustong-gusto maging isa sa mga kasundaluhan ng isa sa pinakamakapangyarihan imperyo na mayroon sa mundo namin mga tao. Tulad ng imperyo ng South Cloud Continent. Sa pamumuno ni Empress Queen Zilong. Ang aking mga pangarap ay masasakatuparan ko na din sa wakas sa tulong ni Empress Queen Zilong. Sabi ni Boyet sa mahinang tono habang siya lang mag-isa sa loob ng tahanan. At maya-maya si Boyet ay may biglang naalala. At si Boyet ay napasimangot at sinabi, "Ngunit, kailangan ko muna masabi kila Empress Queen Zilong ang mga nalaman ko. Na ang dati kong kinabibilangan na pangkat ng tulisan sa pamumuno ni Dado. Ay nagnanais ang mga ito na gumawa ng napakalaking gulo sa mismong imperyo. Dapat malaman ni Empress Queen Zilong na sila Dado at ang dati kong kinabibilangan na pangkat ng mga tulisan ay nais lusubin ang kanyang imperyo at kaharian. Upang kunin ang pamumuno sa buong South Cloud Continent." Sabi ni Boyet sa mahinang tono na may pag-alala. Habang ito ay mag-isa na nasa loob ng isang maliit na tahanan sa loob ng imperyo ng South Cloud. At samantala, si General Very ay nakarating na sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. At ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng pinto ng kaharian ni Queen Zilong ay agad-agad na nagsiyuko at sinabi, "Kayo pala General Very, napa, sadya kayo sa kaharian ni Empress Queen Zilong. May mahalaga ba kayong dapat sabihin kay Empress Queen Zilong? Si Empress Queen Zilong ay nagbilin sa amin. Napaghigpitan namin ang pagbabantay dito sa labas ng kanyang kaharian. At ang general na namumuno sa amin sa pagbabantay ng kaharian ni Empress Queen Zilong na si General Tob ay nagsabi din na kahit sino ay hindi namin pwedeng papasukin. Dahil iyon ang mahigpit na binilin sa kanya ni Empress Queen Zilong. Dahil si Empress Queen Zilong ay abala sa kanyang paglilinang ng kanyang kasanayan at ng spiritual na lakas niya. Kaya General Very, sa ngayon ay hindi ka namin papahintulutan na makapasok sa kaharian ni Empress Queen Zilong. Kung ito ang dahilan mo kaya ikaw ay naparito ngayon." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very, si General Very ay napasimangot ng palihim at ito ay nagsalita at sinabi, "Narito ako ngayon dahil may nais akong sabihin kay Empress Queen Zilong. At tama ka, nais kong pumasok sa kaharian ngayon upang makita si Empress Queen Zilong. Nais ko itong makausap sapagkat may importante siyang dapat malaman. Na ang taong hinahantay niya ay nandito na ngayon sa loob ng imperyo." Sabi ni General Very, habang nakikipag-usap si General Very sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. Sa loob ng kaharian si Queen Zilong ay nasa isang silid habang ito ay sobrang pawis na pawis. Ang figure ni Queen Zilong ay naka-cross-leg habang ito ay nakapikit. Pinagagaling ni Queen Zilong ang kanyang primordial spirit na napinsala ni Lin. Nung sila ay nagkainitan sa loob ng silid hapagkainan ni Daryl sa loob ng kaharian ni Daryl sa imperyo ng Westrington. Dahil sa mga oras na iyon,
Si Lin ay hindi nagustuhan ang pinapakitang pag-uugali ni Queen Zilong kila Sect Master Marvin at kay Lily. Kaya, nung araw na iyon sinalag ni Lin ang pag-atake ni Queen Zilong sa assassin sect na sila Sect Master Marvin at Lily. Kaya ang primordial spirit ni Queen Zilong ay nagkaroon ng pinsala dahil kay Lin ang prinsesa ng lahing elf. Kaya ngayon si Queen Zilong ay lubos na nililinang ang kanyang spiritual na lakas upang mapagaling niya ang kanyang primordial spirit na nagkaroon ng pinsala. Ilang araw na naglilinang ng husto si Queen Zilong. At ilang araw na din siyang nagkukulong sa silid na ito. Ito ang tagong silid na nasa loob ng kaharian ni Queen Zilong. Dito siya naglilinang ng kanyang spiritual na lakas. Sa matagal na panahon, dahil ang silid na ito ay masyadong tahimik at nakatago sa lahat. Na kahit ang reyna ng South Cloud ay hindi alam ang silid na ito. At maya-maya, si Queen Zilong ay dahan-dahan din ilat ang kanyang mga mata. Habang ito ay sobrang pawis na pawis. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Medyo okay na ang aking nararamdaman ngayon. Napapabuti ko na ang aking primordial spirit. Ang sakit na aking nararamdaman dahil sa naging pinsala ng aking primordial spirit ay nawala na. Ngunit hindi pa gaanong nanunumbalak sa mabuti ang aking primordial. Hindi ko pa pwedeng puwersahin ang aking sarili at maglabas ng sobrang lakas na spiritual. Dahil kung ako ay gagamit ng aking lakas, maaari ulit mapinsala ang aking primordial spirit. Kailangan ay mapagaling ko ng husto ang pinsala ng aking primordial. At sa oras na mangyari iyon, ang babae na iyon na kasakasama ni Daryl na nagmula sa mundo ng iba't ibang nilalang na prinsesa ng lahing elf, ay aking papazlangin. Siya ang may gawa ng pagkapinsala ng aking primordial spirit. Masyado pakilamera ang babaeng elf na iyon. Kung hindi siya nakialam, ang Marvin na iyon at ang kanyang kapatid na nagmula sa assassin sect ay akin napaslang. Masyado lapastanganan ang assassin sect para linlanggan kaming lahat. Ngunit kahit papano, bago ako bumalik sa aking imperyo at kaharian, nawasak ko naman ang lungsod ng assassin sect at ang iba nilang mga kasundaluhan ay akin mga napaslang. Ngunit kulang pa iyon. Sa oras na gumaling ng tuluyan ang aking primordial spirit, ang buong assassin sect sa pamumuno ni Marvin ay aking wawakasan. Hindi ako makakapayag na mabastos ako sa harapan ng lahat ng mga pinuno ng bawat imperyo at sekta. Lalo na sa harapan ni Daryl. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. Habang ito ay sobrang pawis na pawis. At si Queen Zilong ay dahan-dahan tumayo. At tumingin sa salamin na mayroon ang silid. At ito ay nagsalita at sinabi, "Ako ay nakakaramdam na ng gutom. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa loob ng silid na ito. Upang maglinang at pagalingin ang aking primordial spirit. Ang aking itsura ay napakalaki ng pinagbago. Ako ay babalik na muna sa aking silid upang makababad sa malamig na tubig at makapagpalit ng kasuotan. Bago ako ay magtungo sa silid hapagkainan para kumain." Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At ito ay mabilis na naglakad at binuksan niya ang pinto ng tagong silid at ito ay tuluyan ng lumabas. At si Queen Zilong ay naglalakad ngayon patungo sa kanyang silid. At sa ilang minuto ang lumipas. Sa hallway patungo sa silid ni Queen Zilong ito ay nakarating. At si Queen Zilong ay nagbago ng isip at napabulong. Mukhang hindi ko na kaya ang nararamdaman kong gutom. Ako ay kakain muna bago ako magtungo sa akin silid para makapaglablab sa malamig na tubig. Tama. At si Queen Zilong ay nag-iba ng direksyon patungo sa silid hapagkainan. At sa labas ng kaharian ni Queen Zilong, lubos na pinaghihigpitan parent si General Very ng mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. At, si General Very ay galit na nagsalita at sinabi, "Mga lapastanganan, hindi niyo ako ginagalang bilang general. May nais lang ako sabihin kay Empress Queen Zilong. Bakit hindi niyo ba iyon maintindihan? Kailangan niyo ako papasukin ngayon." Sabi ni General Very sa galit na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. Ang isa sa mga kasundaluhan ay muling nagsalita at sinabi, "General Very, ikaw ay lubos namin ginagalang. Ikaw ay aming general." Ngunit, si General Tob at ang mismong Empress na si Empress Queen Zilong ang nagsabi na wag kami magpapapasok muna sa kanyang kaharian. Kaya patawad General Very. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong.
At si General Very ay hindi na nakatiis at ito ay sumigaw na ng malakas. At sinabi, "Hindi nyo ba talaga ako papasukin? Talagang mga lapos-tanganan kayo." At si General Very ay naglabas ng kanyang espada. Ang sigaw ay umalangaw sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. At ang mga kasambahay na nasa loob ng kaharian ni Queen Zilong na malapit ngayon sa pinto ng kaharian ay naririnig ang pagsigaw ni General Very. At ang mga ito ay nagbubulungan at sinabi, mukhang nagkakagulo sa labas ng kaharian ni Empress Queen Zilong. At ang isa sa mga kasambahay na nasa loob ng kaharian ni Queen Zilong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!